Hello guys, it's me Ningvi, a day in my life as a factory worker. Tamang-tama nga talaga yung pagising ko ngayon kasi kakain yung mga kapatid ko. Itong bunso namin ay nag-fried rice pala, paborito ko pa talaga. Tinawag ko na nga rin to si Papa para kakain na at nandito rin pala yung pamangkin ko na maliit. Wala na raw kasi kaming panggatong kaya nagbiyak na siya ng kahoy. Ito nga pamangkin ko ay tumutulong, parang malaki na talaga siya. Pagkatapos ko nga kumain ay bumalik ako sa kwarto kasi naalala ko may papaayos pala ako na relo ngayon. Dinala ko na nga rin tong wallet ko, baka mapapaayos ko to na walang bayad. Luha ko na nga rin yung susi ko kasi ayaw ko maglakad mga guys. 11:30 ng umaga na nga ako nagising kasi 5 AM kami nag-uwi kanina galing sa trabaho. Parang malas ko pa talaga kanina umuwi mga guys kasi naubusan ako ng gasolina. Mabuti na lang talaga hindi masyado malayo sa gasolinahan. Lumabas na nga rin ako nito para makaalis na kasi medyo makulimlim na naman yung panahon. Kamabutan na naman kasi ako ng ulan, palagi na lang ako nababasa. Kulang nga itong pera ang dala ko kaya pumunta ako sa pamangkin ko para maghiram ng pera kasi wala akong barya. Sinabihan ba naman ako na wala na raw siyang pera kasi naubos na daw sa Shopee. Papa na nga lang ako humingi ng 20 pesos at umalis na din. Dating ko nga ay sinalubong agad ako ni Kuya ng smile kaya sabi ko agad na may papaayos ako sa kanyang relo. Nasuki ko na nga to si Kuya kasi pangatlong paayos ko na to sa kanya ng relo. Sobrang bait din ito ni Kuya kasi okay lang sa kanya kung magkano ang ibibigay. Inuro ko nga lang to sa kanya kung ano yung nasira. Natanggal kasi yung panglock ng relo at sobrang liit pa talaga kaya medyo mahirap. Kaya sabi ni Kuya puntahan ko daw ron sa kabila. Bali may dalawa kasi silang pwesto doon sa kabila ay yung anak niya ang nagbabantay. Pagdating ko ay sirado naman kaya nagtanong ako sa lalaki kung saan na yung pwesto dito. Sabi nila ay lumipat na daw. Hindi pa nga nasabi ni Kuya na naglipat na pala sila ng ibang pwesto. Paikot-ikot patuloy ako dito sa Okay. Sa pag-ikot-ikot ko nga lang guys ay nakita ko nga lang din itong pwesto nila. Pero parang hindi naman ito ang anak ni Kuya kasi mas matanda pa ito. Inayos na nga rin to ni Kuya, sobrang bilis lang pala. Kung alam ko na ibabalik lang pala yun pagpasok, sana ako na lang gumawa. Pauwi na nga ako nito kasi sobrang bilis lang talaga naayos, parang na-magic lang ni Kuya. Nakaisip tuloy ako bakit hindi na lang ako ang nag-ayos no? Para kasi akong lumulutang sa hangin, ang layo ng isip ko. Pero ang importante ay maayos na at pauwi na nga rin ako nito mga guys. Pag uwi ko nga ay naabutan ko nga itong kapatid ko na nagluluto ng champurado. Inutusan daw kasi siya ni Papa kasi sobrang lamig ng panahon at masarap daw ikain ng mainit. Habang hindi pa nga yun luto ay naayos ko muna itong mga sapatos ko. Sobrang lamig kasi ng panahon, itong mga sapatos ko ay parang gutom rin. Medyo matagal na nga rin to sila sa akin pero okay pa naman kaya pinadikitan ko lang. Dami ko na nga talent mga guys, baka may sira rin kayong sapatos, dalhin nyo na rin dito sa akin. At nung maluto na nga ay kumuha na rin ako para mapalamig ng konti. Baka mapasok pa kasi yung dila ko mga guys. Kumain na nga rin to yung mga pamangkin ko, si Papa at kapatid ko. Ang cute-cute nga talaga nitong pamangkin ko na maliit kasi may papink-pink pa siya sa pisngi niya. Nasubuan nga rin siya ni Papa kasi baka mapaso rin. Dahan-dahan ko nga lang talaga tong kinain guys kasi umuusok talaga. Ang araw na nga sobrang lamig para tuloy kaming nagbakasyon sa Baguio. Pagkatapos ko ang kumain ay naligo na rin ako at nakabihis na. Kung nga lang ang magtatrabaho ngayon kasi yung kapatid ko ay tinatamad kasi sobrang lamig talaga. Yung may mga jowa lang talaga ang masaya ngayon mga guys. Outfit check nga lang ako nito mga guys at bigla akong napasayaw. Paalis na nga rin ako nito mga guys. Itong outfit ko talaga ay parang nasa opisina lang ako. Pagpasok ko nga sa loob, nakasabay ko nga itong kasamahan ko dati. Nilipat kasi sila ito ng ibang department. Kaya nagchikahan talaga kami kasi medyo malayo rin yung nilalakaran namin. Sabi niya ay sobrang swerte daw namin kasi yung pinagtatrabahoan namin ay hindi daw masyadong nakakapagod. Tapos sa kanila ay sobrang nakakapagod daw talaga, para ka na lang daw susunduin ng langit. Sobrang swerte nga lang talaga ako sa visor namin kasi sobrang bait. Magkahiwalay na nga kami kasi yung department niya ay malapit lang. Amin ay hindi nakakapagod yung trabaho pero papagurin ka talaga sa paglalakad. Ano ba naman kasi mga guys ay sobrang layo talaga ng nilalakad namin papunta sa trabaho. Para na rin talaga akong umuwi sa bahay na naglalakad lang. Kinagabihan nga ng pag-break namin ng 1 hour ay nagmerienda lang ako. Hindi na kasi ako nagbaon pero bago ako pumunta sa trabaho ay sobrang dami kong kinain. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Please like, follow, and share. Bye-bye!